pag-uusapan natin ang problem solving and reasoning in mathematics. Kapag sinabi nating problem solving, ito yung ability natin to understand a problem, make a plan. So, kailangan natin gumawa ng plano kung paano natin isosolve ang isang problem. And sunod ay isosolve natin siya step by step. Depende sa ginawa nating plano. At lastly, kailangan syempre nating i-check kung tama ba yung solution natin na ginagawa para makuha natin yung tamang sagot. While yung reasoning naman, ito yung explaining why our solution makes sense. In short, hindi lang basta solve tayo dito sa math. Dapat may logic and explanation rin. Kailangan natin ng tinatawag na proving. So, ayun. Let's start. So, mathematical problem solving. Engaging in mathematics not only involves executing computations but also perceiving intricate patterns and utilizing logical reasoning to derive solutions. This encompasses a blend of creativity and analytical thinking that propels mathematical inquiry. So, dito sa mathematical problem solving, nabanggit natin nga kanina na sa pagsasolve, kailangan natin syempre siyang intindihin. Diba? So, kailangan nating intindihin yung isang problem. Hindi lang ito tungkol sa pagsasagot ng mga computations, but ay nga, katulad dito nakalagay na kailangan natin mag-utilize ng logical reasoning. So, hindi lang tayo basta magsosolve dito, kailangan din ng critical thinking at yung reasoning. So, dapat magaling tayo din doon. Dapat alam natin kung paano tayo mag-iisip sa pagsosolve. Ganun siya. Bakit mahalaga itong mathematical problem solving? Problem solving teaches us to think clearly, follow steps, and explain our thinking. Sa math, dito talaga sa totoong buhay, ito ay napakahalagang skill kasi nagagamit natin siya sa pang-araw-araw. Ganon. Next, critical reasoning skills. Developing adept reasoning skills is paramount for students as these skills enable them to substantiate their mathematical statement. Justification of claims through rigorous reasoning is essential for engaging effectively within a mathematical discourse. So, dito sa critical thinking, ito yung kakayahan natin na mag-isip ng maayos or malinaw at logical. Ganun siya. Ganun dito sa critical reasoning skills. Kailangan natin yon. Dahil kailangan din natin maging careful while nagsosolve tayo ng mga problems. Hindi lang tayo basta dapat nagsosolve. Dapat tinatanong din natin yung isip natin or yung sarili natin na paano, bakit, at kung may sense ba yung ginagawa natin. Kung paano ba nakuha yung sagot na pinagsosolve natin or baka naglilikha-likha lang ng formula, diba? So, mahalaga yon. Mahalaga na nag-iisip tayo critical or logical. And mahalaga rin tong critical reasoning natin kasi kapag may critical reasoning tayo, hindi lang tayo basta may memorya ng mga equation, formula, but naiintindihan natin yung ginagawa natin sa pagko-compute. Ito ay kailangan natin sa real-life problem solving sa araw-araw din. Kailangan natin siya. Next, ito, foundational logic. The principles laid out by Aristotle, particularly his formalized logic system, serve as cornerstones in mathematical reasoning. They provide a framework that underscores the importance of systematic deduction and argumentation in validating mathematical propositions. Ang foundational logic
ay ang pinaka-basic na pag-iisip o reasoning na ginagamit natin sa math. Ito ay tumutulong sa atin para mag-isip ng malinaw o maayos at logically. Kasi ayun nga, kailangan natin mag-isip logically. And ayun, nalalaman natin doon yung step by step na ginagawa natin. And sa madaling salita, yung foundational logic, ito yung pinaka-foundation ng tamang pag-iisip sa math. Hindi lang basta tayo nagsasagot, kundi nagtatanong tayo sa isip natin kung bakit at paano nakuha yung mga sagot. Next, ayan, yung mga learning outcomes natin pagtapos natin dito sa ating mga lessons. So, ito, learning outcomes. By the end of this segment, students will cultivate a diverse array of reasoning methods and problem-solving techniques, empowering them to tackle complex mathematical challenges and fostering their analytical capabilities. Ayan. Ngayon naman ay pupunta tayo sa mga types of reasoning. Ang pinakauna na dyan ay yung inductive reasoning. This reasoning process entails deriving broad generalization from specific instances or examples. Although conclusions may seem sensible, they carry the risk of being incorrect due to the limited nature of the initial observations. So, para sa pinaka-simple definition, ay nga, from examples to general conclusion. Example neto, sa isang sequence natin, ayun, 2, 4, 6, 8, 10. Ngayon, pwede na tayong gumawa ng general conclusion dun sa example natin na ang magiging sagot natin na nag-a-add siya ng 2. Diba? Kasi 2, 4, 6, 8, 10. So, tama siya. Pero, ayun nga, sabi dito na they carry the risk of being incorrected due to the limited nature of the initial observations. For example, ayun, 2, 4, 6, 8, 10. Ang sumunod ay 13, 16, 19. Ganun yung mga sumunod. Ngayon, ang sinagot natin ay plus 2. Diba? So, mali yun. Kasi, ay nga, hindi naman naging plus 2 na rin yung sumunod sa 10. Kasi, naging 13 na siya. So, naging plus 3. Nung una, dun sa una, plus 2 lang. Pero nung sa sumunod, naging plus 3. So, mali yun na ibigay nating general conclusion. Or mali yun na gawa nating conclusion. Kasi, hindi lang siya plus 2 ng plus 2. May plus 3 rin. Ganun yung sinasabi na risk of being incorrect. Kaya nga na gumagamit tayo ng observation sa bawat example. Pero walang kasiguraduhan na laging tama yung magiging outcome. Pero may possibility na maging tama siya. Next, deductive reasoning. In contrast, deductive reasoning involves starting with general premises to arrive at specific conclusions. This process is rooted in established factual statements, providing a robust framework for arriving at logically sound conclusions. So, dito naman sa deductive reasoning, nagsisimula tayo sa general conclusion at nagkakaroon tayo ng specific case or specific conclusions na tinatawag. So, from general to specific, ganito sa deductive reasoning. Kung inductive ay from specific to general, dito ay general to specific. For example, all even numbers are divisible by 2, di ba? So, 8 is an even number.
So, 8 is divisible by 2. Tama siya. Kasi, ayun, deductive reasoning siya. Kasi, gumamit tayo ng general. Tapos, ina-apply natin sa isang specific problem. Or specific na example. Yung even numbers, di ba? So, dito sa deductive reasoning, gumagamit ng known facts, definitions, or laws. Tapos, ang sagot lagi dito sa deductive reasoning ay sigurado talaga. So, 100% basta tama yung rule at steps na ginawa natin. And madalas itong ginagamit sa mga proving and logical arguments sa mathematics. Dito naman tayo sa Polya's 4-step strategy for problem solving. Ang naka-imbento nito ay si George Polya. Isa siyang mathematician na gumawa ng sikat na strategy para sa problem solving. Ito yung ginawa niya nga. And ito ay may 4 na step para mas maging organized, logical, and effective ang pagsosolve ng math problems. Ang step 1 is yung understanding the problem. Sabi dito na initiating the problem solving process requires a meticulous examination of the problem statement, clarifying the unknowns and known information to develop a clear sense of direction. In short, dito sa step 1, kailangan nating unawain yung problem. So, kailangan natin alamin kung ano talaga yung hinahanap sa isang problem. Tatanungin natin yung sarili natin ng kung ano yung given, ano yung hinahanap, at ano yung mga information ang mahalaga na nandun. For example, may bata na may 10 candy. May 10 siyang candy and binigyan pa siya ng 5. So, ang tanong ay ilan na ngayon yung candy na meron siya. And alam natin na meron siyang 10 candy at binigyan pa siya ng 5. Kaya, ang gagamitin natin ay yung addition. Magdadagdag tayo. So, ang second step natin ay yung devise a plan. After grasping the underlying problem, the next phase involves strategizing potential approaches. This may include identifying analogous problems previously solved or stipulating broad methods applicable to the current challenge. So, gumagawa tayo dito ng plano. Tatanungin ulit natin yung sarili natin na kung ano yung operation na gagamitin natin and pwede bang gumamit ng drawing, table, or equation, graph. So, dun sa naging example natin, ang gagawin natin dun is yung addition. Yun yung plano natin. Mag-a-add tayo. Kasi, dumami nga yung or nadagdagan nga yung candy na meron yung isang bata. Yun yung magiging plano natin. Next is carry out the plan. Execution of the chosen plan is essential implementing the strategies while being mindful of the problem-solving journey. Documentation of the process is crucial to maintain, clarify, and organization. Dito sa carry out the plan naman, isasagawa na natin yung step-by-step solution. Gagawin na natin yung math operation. Ayon dun sa, or according dun sa plano na ginawa natin sa step 2. Ang step 2 natin is mag-a-add tayo. Kaya naman, 10 plus 5. Yun yung magiging solution natin. Equal siya sa 15. Kaya naman, merong 15 na candy na yung bata.
Ganon. Ang sagot natin ay 15. Ganon dito sa carry out the plan. Isasagawa na natin or gagawin na natin yung step by step na ginawa natin dun sa plano. Lahat ng operation na kailangan natin, mapa-stat man yan or kahit ano, kahit integral, derivative, lahat yon gagawin natin step by step. Ipapakita natin lahat. And lastly, sa step ng Polya's first step ay yung reviewing the solution. The final part of the problem solving process necessitates a critical evaluation of the derived solution. It is imperative to check the results systematically to confirm they align with the initial problem's context and constraints. Dito, i-check natin yung solution na ginawa natin, kung may mali ba or tama. Mahalaga natin na i-check ito kasi baka mamaya may isang part na mali tayo nagawa, kaya madadamay yung magiging sagot natin. Mamamali tayo. Kaya tatanungin din natin yung sarili natin kung tama ba yung sagot na meron tayo. Tama ba yung step by step na ginawa natin kanina. Ganun. And pwede natin siyang sagutin din sa naging example natin na tama yung ginawang solution natin. Kasi ay nga na yung bata meron siyang 10 candy and binigyan pa siya ng 5. Kaya naman yung operation na ginawa natin ay addition. 10 plus 5 is equals to 15. Kaya tama yung naging sagot natin. And mahalaga itong strategy na to ay napaka-useful nito sa atin talaga as nag-aaral ng mga math. Kasi hindi lang basta kumbaga nakakatulong rin to sa real life problem solving natin and natututo tayo na mag-isip ng malinaw, may process at nag-a-analyze tayo mabuti dito. Finding patterns in mathematics naman tayo. So, understanding patterns. Patterns in mathematics refer to observable regularities or sequences that facilitate problem solving. These occurrences can be utilized effectively to predict further outcomes or solve relative problems. So, dito sa pattern, kapag naintindihan natin yung pattern or ito kasing pattern, isa siyang paulit-ulit, ganon. Pwede siyang maging sequence ng numbers, shape, colors, or events. Nakakatulong tong pag-intindi ng patterns sa pagpe-predict natin sa susunod na number or mga shape sa sequence na meron tayo. Nakakatulong ito sa algebra at problem solving. Nakikita rin tong pattern sa real life. Tulad ng schedules na meron tayo, designs, at sa nature, syempre, marami nan. Halimbawa ng pattern, yung 2, 4, 6, 8. So, ano yung sumunod? Ang sumunod ay 10 kasi nag-add tayo ng 2. Tutulong ito sa logic, prediction, at mathematical thinking. Types of mathematical patterns. Familiarity with different pattern types such as arithmetic sequences, geometric sequences, and Fibonacci numbers is crucial as each possesses unique properties that can be leveraged in various computational contexts. Ang mathematical pattern ay sunod-sunod na numbers, shapes, or symbols na may regular or paulit-ulit. Ganon. Repeated siya. And nakakatulong to para ma-predict ng next item at ma-develop ang logical thinking. And dito nabanggit yung types ng or yung ibang types ng patterns or sequences. Yung first ay arithmetic sequences or arithmetic pattern. Dito sa arithmetic sequences, ito yung pagdagdag or pagbawas
ng parehong bilang, or dito gumagamit ng addition o subtraction ng pare-parehong value. Example, yung kanina na 2, 4, 6, 8, 10. Yung pattern niya ay plus 2 kasi nagdadagdag siya ng plus 2. So, 2 plus 2, 4. 4 plus 2, 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 10, 8 plus 2, 10. And 10 plus 2, 12. Dito sa arithmetic sequences, kapag pare-pareho ang dinadagdag o binabawas, arithmetic pattern yan. Ganun ang tip doon. Basta, tandaan natin dito sa arithmetic kapag nagdadagdag or nagbabawas. Pwede siyang, hindi lang siya basta plus 2 ng plus 2. Pwedeng ibang numbers. Ganun. Pangalawa, dito ay geometric sequences. Dito naman, gumagamit ng multiplication o division ng parehong number. Kung sa arithmetic, plus or subtract. Dito sa geometric, multiply or division. Example, 3, 6, 12, 24, and 48. Ang pattern natin doon ay times 2. Kasi nagmumultiply siya ng 2. 3 times 2 is 6. 6 times 2, 12. 12 times 2, 24. 24 times 2, 48. Ganun siya. Ang tip naman dito sa geometric, kapag pare-parehong minumultiply o dinidivide, geometric pattern yan. Ganun sa geometric pattern. Ang last ay ang Fibonacci numbers. Dito sa Fibonacci number, isa siyang sequence ng numbers kung saan ang bawat number ay resulta or pag-a-add ng dalawang naunang numbers. Ang pinakasimpleng rule dito ay ang pagsisimula sa 0 at 1. And ang susunod na number doon ay yung pag-a-add ng dalawa. Ang example netong Fibonacci numbers or Fibonacci sequence ay 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Paano nangyari yon? 0 plus 1 is equals to 1. 1 plus 1 is equals to 2. 1 plus 2 is equals to 3. 2 plus 3 is equals to 5. 5. And so on and so forth. Ganun siya. Nag-a-add siya ng dalawang naunang numbers. Interesting tong Fibonacci numbers kasi madalas to nakikita sa nature. Tulad ng patterns ng petals sa bulaklak, shells, and ginagamit din tong Fibonacci numbers sa math, computer science, and sa art din. Pinakaano dito ay yung Fibonacci numbers, ito yung pag-a-add ng dalawang naunang number. Nagsisimula lagi siya sa, or pwede rin naman siyang hindi magsimula sa 0 at 1. Pero, madalas siyang sinisimulan dito sa 0 at 1. Dito na tayo sa mga conclusions. Key insights and strategies. So, recap tayo ng key concepts. Summarizing the pivotal role of reasoning and problem solving in mathematics, it is essential to highlight the interconnectivity of different reasoning types discussed in the presentation. So, na-discuss natin yan. Next, yung effective problem solving strategies. Reasserting the application of Polya's strategy and the significance of recognizing patterns. These tools reside at the heart of mathematical competence and exploration. So, yun yung mga conclusion natin. And, ayun, sana ay may natutunan kayo and see you again